Ladies and gentlemen, ako po ay pag-usapan natin ito si Regine Velasquez. Kay Attorney Ambit Abad. Okay lang. Ang ating pag-uusapan po ay patungkol kay Regine Velasquez na nagmumura na siya sa galit dahil po sa korupsyon. Bihira lang po makialam sa politika ang mga artista. Si Dennis Trillo, nakialam na rin. Sabi niya, ayan, kababayad ko lang ng aking buwis. Nakawin nyo na. Si Vice Ganda, sobrang galit kasi siya ang atang pinakamataas na binayaran na buwis. So, kaya nga, ladies and gentlemen, kailangan na talaga pukpukin na natin. Pukpukin na talaga natin. Hindi na po katanggap-tanggap itong nangyayari sa atin. Hindi na po katanggap-tanggap yan, yung may bubuto tayo mga politiko na dahil sila popular. Hindi na po katanggap-tanggap yan. So, ito po, ipakita ko sa inyo yung balita na pati si first time ko na narinig ito si Regine Velasquez na nakikialam sa politika. Hindi pa ito mahilig tumakbo sa politika. Ayan po siya. Ang ganda ni Regine, di ba? Swerte-swerte ni sino to? Ang swerte-swerte ni Ogie Alcacid sa kanya, oh. Kaya yan dyan, para sa kanya yung kantang ginawa ni Ogie na, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang ating puso'y mayroon ng laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay lagi ang aking hawak. At hindi kanya, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang dumating? Yan si Gretchen Velasquez. Regine Velasquez. Itong sinabi niya po. Regine Velasquez blasted the government for allowing the neglect of the environment to happen that resulted in the loss of lives and massive damage to property amid the onslaught of typhoons Tino and Uwan. Isisisi natin yan, walang iba kundi kay Bongbong Marcos, kasi siya pumirma ng budget, kay Romualdez at si Saldico na silang nag-arkitekto kung paano magnakaw sa pamamagitan ng flood control at ng multi-purpose building. On her Instagram on Saturday, November 8, Velasquez called out the government agencies who allowed the uprooting of trees, mining in the mountains, and polluting of seawaters, which in turn affected the country's environmental shield against the typhoons. Sino ba ang nagbibigay ng permiso butasin ang ating kabundukan? Putulin ang mga puno, sirain ang karagatan? Sino? Hindi na natin maibabalik ito sa dating ganda. Sino pa ba ang magsasalba sa atin pag may bagyo? Isisi mo kay BBM. Okay? So, tapos, kumbaga, ini-echo na lang niya, inuulit na lamang po niya ang sinisigaw din ni Vice Ganda, sinisigaw din ni Dennis Trillo, at sinisigaw din ni Gina Lopez. Sinisira nyo na lahat. Para ano? Sa kayamanang hindi madadala sa hukay? Sa lahat ng sangay ng gobyernong walang malasakit, ang kapal ng mukha nyo. Kayo ang may kasalanan sa lahat na nangyayari sa Pilipino. Okay?
Kaya nga, lumitaw uli yung speech ni Gina Lopez patungkol dyan. Hanapin ko nga yung speech ni Gina Lopez. Saan ba yung speech ni Gina Lopez? But you cannot kill the environment, because if you kill the environment, you kill everything. Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government, because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it at that. Yan. Tingnan nyo. Nakakahiya po tayo kung hindi natin sila tatanggalin. Ladies and gentlemen, I am now urging everybody. We will start in these 2028 elections. Lahat po na kahit suspicion lamang, huwag na nating iboto. Pilitin po natin na huwag iboto ang lahat ng mga nananalo sa ngayon. Palitan po natin lahat. Lahat! Walang itira. Para bago naman ang isip ng mga maglilingkod bayan. Hindi pa ba natin kaya ito? Kaya po natin yan. Kaya ulit-ulitin ko po ang kampanya rito. Sino pa ba mas matapang sa botante? Tayo mga botante ang pinaka-boss. Sabi nga ni Ninoy, kayo ang boss ko. Tayo ang boss. Kaya magiging mantra natin, tayo ang boss. Mga kurakot, ikulong na yan, tayo ang boss. Putsa ka na. Tapos, si Saldico, a-apply pa ng clearance na magsicertify si Budget D. Si Saldico ay walang kasalanan. Saan niya gagamitin yan? Gagamitin niya yan na kanyang depensa. At gagamitin niya sa pag-apply ng citizenship sa ibang bansa. Sigurado ako, gagamitin niya. At siya po sa ngayon, for all you know, ladies and gentlemen, for your information, andoon siya sa labas ng bansa. Pati ninakaw para kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati ninakaw para kay Romualdez, bit-bit niya po ang kanyang obligasyon ay paano itago para hindi makita ng mamamayang Pilipino. Yan po ang problema sa atin. Hindi pa kayo naniniwala na si Bongbong Marcos ang pinakakurakot sa lahat? Sikan-sikan na si Duterte sa kanya. Grabe. Kaya nga, ginagawa nila, wala namang warrant of arrest laban kay Bato, pilit sila gumagawa ng kwento para maibaling sa utak ng mga tao ang galit natin. Yung sa Bagyong Tino, ang daming namatay. Grabe, nakakaawa yung kwento doon ang kwento sa La Castillana, sa bayan, sa lalawigan ng Negros Occidental, at saka sa lalawigan din ng Negros Oriental, sa Canlaon. Hindi mo na makita ang kalsada sa Canlaon. Mga bato na mas malaki pa sa drum ang napunta sa kanilang kalsada. Saan ang galing yun? Sa totoo lang, kahit sinong Pilipino ay hindi makukulong kung papatay sila ng politiko. Bakit? Justified po ang pagpatay sa politiko sa ngayon. Kasi kayo ang gumagawa ng batas na yan. Grabe kayo. Kaya kung makita niyo si Edwin Gargiola, patayin niyo na. Ako tutulong magdepensa sa inyo. Grabe. Lahat po ng mga magnanakaw, patayin nyo na. Pag makita nyo si Saldico, patayin nyo na. Si Romualdez, pag makita nyo, patayin nyo na. Diyos ko, patayin nyo na sila lahat. Pati si Bongbong Marcos.
Pinakamalaking kawatan. Trilyon kung magnakaw. Si Duterte, bilyon lang. 14 billion sa Parmali. Tapos si Sara, kung magnakaw, 625 billion lang sa confidential fund. Si Bongbong Marcos, sa confidential fund niya na 4 billion 625 million ang ninakaw niya sa taon-taon mula ng 20, 22, 23, 24, 25. Grabe kayo. Papayag na lang ba tayo na ganito? Ladies and gentlemen, kung mabuhay ka pa sa ngayon, kung may lindol, kung may baha, alas swerte na lang. Nakakaawa yung kwento nung babae na siya lang isa natira. Ang kanyang asawa, patay. 2 anak niya, patay. Nanay niya, patay. Tatay niya, patay. Ito po yung kwento ng isang babae doon sa bayan ng Liloan, Cebu. Paano kasi? Nung rumaragasa ang tubig galing sa bundok, mula pa 100 kilometers away sa gitna sa bundok ng Cebu, bumabagsak ang tubig, rumaragasa papunta sa Liloan. Pagdating sa Liloan, ginawa ni Prasco na congressman, hinarangan, gumawa ng bagong ilog. Natural na puno ang tubig doon at umapaw sa mga bahay, kaya marami pong namatay. Biglaan ang dating ng tubig. Grabe kayo. Hindi na po, wala na po tayo nito. Hindi na po natin matitiis ito. Ako, hindi ko na matitiis yung ganun. Grabe na pagnanakaw. Tapos, ang mangyari po, namimigay sila ng pera doing eleksyon. Akalain mo ngayon, wala silang naibibigay. Puro pangako. Puro pangako ang sinasabi ni BBM. Naubos na kasi nung eleksyon, pinamigay ng ayuda. Yan pa ang totoo dyan. Kaya kung dumating na yung totoong dilubyo, wala nang maibigay. Yan, ganon kawalang kwenta na presidente yung BBM. So ngayon, paano ba ngayon? Nagsipagsakan na ngayon, bagsak ng mayin ang ating foreign exchange, ang ating exchange center, ang Philippine Stock Exchange natin. Kasi wala nang tiwala ang mga namumuhunan. Paano ba namumuhunan ng mga namumuhunan kung may tiwala sila? Halimbawa, ako, tagapuhunan ako, may tiwala ako sa Jollibee. Bibili ako ng shares of stock ng Jollibee para ang Jollibee tuloy-tuloy tumakbo ang negosyo. Ganon din sa San Miguel, ganon. Kung walang bumibili, ibig sabihin po, alam ng mga nagninegosyo sa stocks na walang papuntahan ang stocks natin. Nagninegosyo na lang sila doon sila sa foreign exchange. O di kaya sa Bitcoin. O di kaya sa cryptocurrency. Wala nata nagninegosyo dyan sa stock exchange. Ang stock exchange po ng bawat bansa ay itinanim po yan, ginawa po yan para makalikom ng pundo ang mga lokal na kumpanya na sumasali sa stock exchange. Paano sila makalikom ngayon ng kapital para ipagpatuloy ang mga malalaking proyekto nila kung kukunti lamang bumibili ng stocks nila? Ang kay Tamba na pinamumudmod sa bawat pumirma sa impeachment ni Sara Duterte ay 150 million, 25 million sa AKAP, 25 million sa AX at magbibigay pa ng 100 million sa flood control projects. Yan ang ginawa mo. Ay, kailan pa ba tayo matututo? Ladies and gentlemen, help me. Itanim natin sa utak natin na kahit
kamag-anak pa natin ang nakaupo na bilang mayor, huwag na nating iboto. Mas iboto pa natin ang mga bago pagdating sa 2028. Yan ang po pakiusap ko para masubukan naman natin ang bago. Ay, Argo, mag-shout out na lang ako. Bergie Piquero, hello po. Nick Reyes, watching po. Attorney Causing. Milagros Alcober, Duterte, Dolomite na pinagkapirahan. Kukunti lang po yung Dolomite. Pero galit na galit ako dyan sa Dolomite na yan. Kasi si Benny Antiporda ang kumita dyan. Si Benny Antiporda na nilagay pa siya dyan sa undersecretary sa garbage. Sa DNR. Helen Bagyo, Bergie Piquero, palitan lahat government officials. Lahat palitan sa 2028. Kahit kamag-anak natin, kahit kapatid natin ang official, palitan natin. Mary Rose, contractor Edwin Gardiola po ay kalingkingan lang ang property ni Diskaya. Napakalaki yan. Bibirahin natin si Diskaya, si Gardiola. So, Bergie Piquero, Mastermind hanggang Lady Channel. O, hanapin kayo natin. Ipasegway natin kayo kay Gardiola. So, ngayon, sa totoo lang, gusto ko talaga magpresidente para matigil. The only way na matigil ito, presidente, ako na yung presidente. Kaya na, paano mangyari? Wala tayong kapital, wala tayong pangkampanya. Pero just in case, pag umabot hanggang 10 million ang aking subscribers, sigurado ako malakas ang chance ko na mananalo kahit wala tayong pera. Merjan Destresa, magandang gabi po. Tapos, buksan ko itong kamag-anak ni Merjan Destresa na taga-Mataas na Kahoy na si Edwin Gardiola. Tingnan nga natin ito. I-picture natin si Edwin Gardiola. Hanapin ko yung picture ng ano. Ito, nagbebenta pala ng mga proyekto ito. Ito, i-picture natin si Gardiola. Edwin Gardiola, ang pinakakurakot na Batanggenyo. Sikat-sikat lang si Luistro dito. Si Luistro magbabanggit, walang ayuda kung wala si speaker. Walang AIX kung wala si speaker. Walang AKAP kung wala si speaker. Walang flood control kung wala si speaker. Grabe ka naman, Miss Jervil Luistro. Na kung ka na talaga, naging corrupt ka na talaga, todo-todo. May tuturing daw na key player sa flood control scandal, si CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Ayon kay dating Mataas na Kahoy Batangas Mayor Jay Ilagan. Ginawa raw kasi nitong gatasan ang maliit na bayan para sa bilyon-bilyon pisong proyekto. Patunay rin daw dito ang mga umano'y daang milyong pisong property na ipinatayo nito matapos maupo sa Kongreso. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbat. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Gardiola. Ito ang inilahad ni former Mataas na Kahoy Batangas Mayor Jay Manalo Ilagan sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel. Ayon kay Ilagan, isa si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Gardiola sa mga maituturing na main players sa nangyaring flood control scandal at bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Sa kanyang pagsisiwalat, inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Gardiola ang Mataas na Kahoy, kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. Ako ay nananawagan sa ICI, sa ating Pangulo, na kung maaari ay maimbestigahan ang bayan ng Mataas na Kahoy. 16 na barangay kami dito. Almost 20,000 ang botante.
Ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Guardiola. 3 rito ang may double to triple-A license sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan taon-taon. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa, ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang mataas na kahoy Vice Mayor Erel Guardiola. Ang 3 kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Pero ayon kay Guardiola, wala na umano siyang financial interest sa mga nasabing kumpanya. Lumapit din sa amin ang isang former high government official sa Batangas na tumangging magpakilala. Aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Guardiola, siya na ang bahalang maglakad nito para maipasok sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH. Una na ring inuulat ng Billionaire News Channel ang umano'y massive property ni Guardiola sa mataas na kahoy. 2 magkatapat na property ito sa kahabaan ng Barangay Kalingatan. Kung titingnan ang property sa Google Earth, kita ang isang malaking golf course sa loob at isang mahabang kalsada na kumukonekta sa CWS compound. Kita rin dito ang isang helipad, isang bagay na kinumpirma sa amin ni Ilagan. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, ako'y lumalaban sa kanya, 42 na sports car. Almost 70 ang SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. Pag may activity ang Rotary, ilang beses din niya akong na-invite doon. Napakaraming sasakyan noon dahil ang mga sasakyan niya naka-aircon. Walang sinabi yung kay Diskaya, ilang piraso yun. Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng kanyang assets. 3 ang nakalap naming upcoming properties ng kongresista sa ilang pinaka-highly exclusive membership club sa bansa. Una na rito ang kanyang mahigit 3,000 square meter property umano sa Club Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa ilang realty sites, aabot sa 90,000 hanggang 130,000 pesos per square meter ang isang property sa lugar kung saan nakatirik ang umano'y bahay ng kongresista. Nakuha namin ang impormasyon sa ilang mga nagrereklamong residente sa lugar dahil sa pagsisira umano ng kanilang mga kalsada para sa power lines ng property ni Guardiola na hindi naman daw ginawa ng ibang mga residente sa lugar. Tanging si Guardiola at isang ultra-bilyonaryo homeowner sa Punta Fuego lamang daw ang gumawa nito. Malapalasyo ang itsura ng property mula sa labas na personal naming nabisita. Ayon pa sa mga residente, way above the residential scale ang electrical power setup ng property. Spotted kasi ang isang 300 kilovolt amperes na generator set nito. Ibig sabihin, mas mataas ng ilang libong porsyento ang ikokonsumo nitong kuryente kumpara sa isang middle income home na kumukonsumo lamang ng 8 to 12 kilovolt amperes. Ayon sa mga residente, bottleneck ang power source ng Punta Fuego na tila kinukulang nga rin daw minsan. Kaya mas malalang power outages daw ang inaasahan nila oras na matapos ang construction ng property. Bukod sa Punta Fuego, nagpadala rin sa amin ng mga litrato ang isang mapagkakatiwalaang source ng upcoming property umano ni Guardiola sa Malarayat Golf and Country Club. Isang property na inilarawan sa amin ni Mayor Ilagan na tila malamol ang laki. Ikahuli ang isang property rin sa South Forbes Park na nakaregister umano sa Newport Coast Holding Company kung saan anak ni Guardiola ang nakalagay raw na signatory. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism ang mga kumpanya ni Guardiola noong panahon pa lang ni former President Gloria Arroyo. Dito siya itinanghal na top contractor ng administrasyon. Nasangkot din siya noon sa isang 2014 congressional probe ng matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Ilang beses nang sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Congressman Guardiola pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas pa rin ang Billionaire News Channel para sa panig ni Guardiola. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Yan si Guardiola. So ngayon, ipakita natin kay Mardy Infante itong lugar ni Guardiola sa pamamagitan ng pagtingin sa Google Earth. Ito pong Google Earth natin.
Ayan, ang Google Earth. Ha? Oh. Ito po yung may mga pula. Yan po yung kanyang ito yung kanyang lugar. Ha? Kita mo may golf course. Oh, Kalingatan, Barangay Hall, Kalingatan. O, ngayon, titignan natin. Ito. O, yan. Sa loob yan. Helicopter, may helipad pa, oh. Grabe, ah. May helipad pa si bata. Tapos dito, ito ang golf course. Itong golf course, ni isang mataas na kahoy, ni Gardiola. Magkabilaan ito, kabilang kalsada, ito yung kalsada. Ito may hangar. Ibig sabihin, hangar ay mga helicopter na dumadarating dyan. Yan, ha? O, yan, ang hangar niya. 3 helicopter magsabay, pwede. O, yan ang kalsada. Ito yung mansion niya sa kabila. Ang daming mga mansion ng mga Gardiola. Oh. Nagtabi-tabi. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, ito mga mansion nila. Tapos dito sa kabila, golf course nila. Tingnan natin ang golf course. Ito po yung golf course nila. Yan, ang golf course nila. So, at least nakita nyo na. So, nakita nyo na kung gaano matinding itong si Gardiola. So, dyan lang muna tayo. Konda Alim, Sir Toto. Salam sa mga Pagari, Pakat, Akan, CCS at Sadilakan. Andrea Guico, watching from China. Slick Rick, matigi ka na sana. Congressman Gardiola hanggang 10th generation mo. Andrea Guico, Ben Reclamador, Marde, Indelible Infante, gandahan mo naman boses mo pag nagsalita ka, masakit sa tinga. Marie Rose, BBS Las Vegas, paano ninyo mapapalitan ninyo mga politiko kapag nabigyan lang ng mga tao? Basta pilitin lang po natin, kahit nabigyan, iboto ang iba. Ikampanya natin, pipilitin natin, palakasin lang natin ang kampanya. Maraming magbabago. Meridian Destresa, takbo po kayo attorney sa 2028. Virgil Piquero, reserve gold, binenta ni Bangag, 25 billion at 25 million metric tons ang binenta ni BBM na gold para naman ipantabon niya sa mga kulang-kulang na pundo para hindi kunwari, hindi na siya uutang. Virgil Piquero, Marirojas, tourism bagsak din po. Lady B Channel, Mariros, sana congressman ka na lang, Dr. Toto. Hindi, magpe-presidente tayo. Kung hindi tayo magpe-presidente, walang mangyari sa Pilipinas. Ganun lamang po. Yun, may tutulungan naman ako ni Mardi Indelible Infante. Tapos si Mary Bergie Piquero, Helen Baguio, Milagros Alcover, Duterte, Dolomite. Yan, si Bene Antiporda dyan. Nasunod, bibirahin ko sa Dolomite. Siya mo po may pakana niyan. At kinuha nila yung na yan. Saan ba kinuha nila yung na yan? Malala ko saan nila kinuha yung mga Dolomite na yan. Virgil Piquero, Argo,
titingnan ko nga dito, saan bang? Alam ko sa kwan eh. Naga City. Sa Naga, Cebu, hindi Naga City, biyabi ko na. Where did they get the dolomite sand to be put on Manila Bay? Yan. The dolomite sand used for the Manila Bay Rehabilitation Project came from Alcoy, Cebu. The Department of Environment and Natural Resources issued a permit in August 2020 to the Philippine Mining Service Corporation to transport crushed dolomite from Alcoy to Manila for the beach nourishment project along the Baywalk area. Key details: material crushed dolomite, calcium, magnesium carbonate, purpose to create an artificial beach as part of the Manila Bay Rehabilitation Program. Budget, around 28 million was allocated for dolomite procurement out of 389 million beach tourism project. Grabe 389 million ang beach tourism. Magkano kinita mo nito, Benny Antiporda? Kinasangkapan mo ba dyan sila ni Frank Simato? Pati si Bungo. Yan lang po ang aking tip sa inyo. Si Benny Antiporda po kumita dito. Bergie Piquero, Reserve Gold binenta ni Bangag. Yan. Sa worth 150 billion pesos po ang 25 tons na gold na binenta nila. Sa BBS Las Vegas, yan, sino pa bang iba? Kundalim, sige. Matan siran. Miyatay sila langon. Sige lang, basta bahala si Ala sa kanila. So, Glenn Mac, Dr. To, pwede ka ba Vice Presidente Inday Sara? Titingnan natin kung paano. Mary Jane Andrade, Conbanwa. Tapos, sige, ang tingin ko naman lahat ng MSU alumni tsaka PLM alumni tutulong sa akin. Kasi graduate po ako sa MSU Marawi as a scholar diyan sa Bachelor of Science in Civil Engineering. Graduate din ako sa College of Law ng Jurisprudence, Doctor of Jurisprudence sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, kaya doktor ako. At saka siyempre, graduate ko, alumni din ako ng lahat ng pamilya ng dating kasapi sa Philippine Journalists Incorporated. Kasama ko yan si Margie Indelible Infante. So wala pong mangyari sa buhay natin kung hindi natin pipilitin ang pangarap na para sa atin. I've got to tell you this. This is the thing that I will do kung ako po ay papalari, no? Sana mag-usap kami ni Sara kung sino man na maging, kasi ang kalaban, si Rapitol po at saka si Risa Ontiveros. Ang sa akin, ang agenda ko lang dito kung akong presidente ay ganito lamang po. Ang ating lahat ng korte sa buong Pilipinas, tanggalin na natin na ang judge na magdesisyon, kundi yung mga tao na binunot sa palabunutan sa mga listahan ng mga botante sa kada lalawigan at kada lungsod. At yung mabubunot, kukuha ng 50, i-interviewin kung sino ang makapasa at sila ay manilbihan. 12 po sila, kopyahin natin ang ginagawa sa Amerika mula po nung panahon na hindi pa Amerika ang Amerika. Yan na po ang ginagawa at sinunod lamang nila ito mula po sa bansa ng England o Great Britain. Ito pang tinatawag na jury system. At ang jury ay mga tao mismo, kukumpul-kumpul sila. Sila po ay 12 sila, makikinig sila sa mga pagpresenta ng ebidensya, ng mga testigo, at pagkatapos ng hearing, isang araw, one-day hearing ng lahat. Sa one-day hearing ay desisyon na sila kagad, hindi sila pwedeng umuwi na walang desisyon. Kailangan magdesisyon para ubos ang lahat ng kaso. Pagkatapos naman, para malaman naman mga hinuli ng pulis kung kakasuhan yan iakyat sa korte o hindi, magkaroon tayo ng tinatawag na grand jury, tao din, papalabunutan sa kada probinsya at kada lungsod na manilbihan yung mga nabunot na 25 at napili sa interview na manilbihan ng 6 na buwan at papalitan sila ng bagong napili para walang kutsabahan na mangyari. Pagkatapos,
Yung sa Office of the Ombudsman natin, kailangan tao na magdesisyon kung may kaso laban kay congressman, laban kay gobernador, laban kay mayor, at kung sino pa mga opisyal, mga tao na mismo magbuto-buto kung sila ay guilty o hindi. Yan po ang ating programa po. At maliban dyan sa economic agenda ko po, pag ako ay presidente, ay simple lang. Magpatayo ako ng factory ng solar power, solar panels, factory ng electric batteries, factory po ng electric vehicles, mga electric bikes, lahat electric. Kagaya sa Boracay, nung pumunta ako, puro mga trike doon, puro electric. Wala nang ginagamit doon ng mga motor na di gasolina. Nung huling punta ko sa Boracay, gano'n na puro electric na po. Mas matibay, mas malakas ang electric na mga trike pag umakit sa akyatin ng mga kalsada. At wala pang ingay narinig. At wala pang usok na lumalabas. So, ganun po ang aking plano pag ako po ay papalarin. Kaya, ladies and gentlemen, kung ma-share nyo ito at marami at dadami ang ating mga kasapi dito sa ating tinatawag na channel membership, pag umabot mo ito ng 10 million, malaki na pong chance natin mananalo. At kung meron pa ako sa Facebook, malaki na pong chance natin mananalo. Kaya na po ang aking masasabi at magandang gabi po mga bayan kong sinilangan. Sa po si Mary Jane Andrade, Conbanwa, Glenn Mac, Dr. Toto, pwede ka ba, Vice President? Titingnan natin, Ben Reclamador, bakit yung Dolomite hindi sangkot sa PRD pero ang flood control kasangkot si PBBM? Alam ko doon ang Dolomite yan, hindi si PRD kumita dyan, kundi si Benny Antiporda. H, hello, Attorney Kausing, you're doing the job. Tapos, H, Tatay Digong has the best president ever. Okay, so, gano'n naman masasabi natin. Ang anong masabi natin is, gano'n to lang, ipakishare nyo lang, pakilike, kasi yun lamang mag-grow yung channel natin para sa atin din ang lahat na ito. Darating lang ang swerte ng Pilipinas kung ako'y naging presidente. Gano'n lang kasi. Pero kung hindi ako presidente, pasensyahan tayo. Gano'n lamang po. Magandang gabi.